Ano po ba ang heart failure? Magandang buhay, ako po si Ate Nix na handang maghatid ng impormasyon para po sa ating kalusugan. Ano nga ba ang heart failure at ano po ba ang mga dapat nating iwasan at dapat nating malaman sa heart failure? Ang pag-uusapan po natin ay about po sa puso. Marami po mga sakit sa puso, ngunit ang tatalakayin po natin ay ang heart failure. Ano nga ba ito? Ito po ay sakit sa puso na nangyayari dahil po nahihirapan ang ating ventricles o yung daluyan po ng ating dugo sa ating puso, nahihirapan na po yan mag-pump, kaya nagkakaroon po tayo ng heart failure. So, meron pong dalawang lokasyon ang ating heart failure. Ito po ay ang right-sided location at saka yung left-sided po natin. So, yung dalawa po na yan ay meron pong mga factors or mga epekto na maaari mong malaman kapag ikaw ay meron na pong heart failure. Sa left-sided heart failure po, sa left side po ng ating puso, yung ventricles po natin nahihirapan po siyang mag-pump papunta po sa ating puso. So, ano po ba yung mangyayari dyan? Dahil meron pong blockage dun sa heart or po pwedeng weakens or masyado na pong mahina yung pag-pump po dyan. So, yung mismong dugo po, hindi po yan didiretso or hindi po yan magpa-function ng maayos sa ating puso. Kaya meron po yan pupuntahan. Sa left-sided heart failure, ang maapektuhan po dyan ay ang lungs natin, yung ating baga. So, yung mga fluids po ng dugo or anything, po pwede po yan mapunta sa ating lungs. Paano mo po malalaman kapag nasa lungs na yan? Kapag nahihirapan na po tayong huminga at ubo ko na po ng ubo na hindi na po ito gumagaling at halos hindi ka na po makahinga, bumababa na po ang inyong oxygen level. Samantalang kapag naman po sa right-sided heart failure, ang makikita mo natin dyan ay yung rest of our body ay nagsuswell up or namamaga or swelling na po kayo. Marami na pong fluid na nandyan na hindi na po nailalabas at hirap na po ang ating pusong mag-pump. Kaya mangyayari po dyan, lahat po ng fluid o yung mga dugo po na dapat pong dumaloy sa ating puso, instead of makadaloy po siya na maayos, mapupunta po yan sa rest of our body, mapupunta po yan sa ating legs. Kaya makikita nyo po yung mga may sakit po sa puso kapag po nag-swell up na po yung kanilang legs o kaya naman po ang kanilang mga kamay, braso, muka, lahat po ay namamagana. Ibig sabihin po niyan ay hirap na rin ang inyong kidney. Kaya hindi na rin po kayo naiihi at hirap na po kayo mag-excrete ng urine. Nahihirapan na po ang inyong puso at sumusuporta po yung kidney sana po sa ating puso. Kaya lang po hirap na rin po ang ating kidney. Kaya napakahirap po na magkaroon ng sakit sa puso. Ano po ba yung mga dapat nating gawin para po maiwasan natin ito? Marami po kasing mga candidates sa heart disease. Unang-una po dyan yung obese. Kapag po obese ka po kasi sobrang lagpas ka na po dun sa BMI mo o yung excess na po or overweight ka na po, mahirap po para sa ating puso na makapag-function din. Kapag po may diabetes ka, may hypertension ka, hyperlipidemia or high cholesterol, at marami pa pong iba. Marami po yan kaugnay. Maaari din po itong genetic or ang nagiging cause mostly po niyan ay laging ang smoking. Mag-quit po tayo ng smoking kasi hindi po maganda ang magiging epekto niyan sa ating puso. So, ano po ba yung mga dapat nating gawin para po maiwasan na po natin na magkaroon ng heart failure o sakit sa puso? Kailangan mo pong mag-exercise 30 minutes 5 times a week. Pwede po yan. Kumain po tayo ng mga mababang salt content. So, yan po yung mga dapat nating i-consider. Kailangan po nating mag-exercise araw-araw. 30 minutes per day or minutes 5 times a week na exercise. Okay po yan. Kumain po tayo ng healthy. Kumain po tayo ng mga low sodium content. Meron po tayong tinatawag na DASH or DASH. Ito po ay mga pagkain. Isa po itong klase ng diet na mababa po ang salt intake. Kapag po usually kasi pag may sakit ka po sa puso, kailangan mo magtimbang ng weight mo palagi. Sobrang significant po niyan ang pagtitimbang ng sarili araw-araw dahil malalaman mo po kapag dumadagdag po ang inyong timbang, kailangan po nating isipin yung mga dapat nating gawin at dapat nating kainin. Kaya po kapag may sakit ka po sa puso, ang doktor po, yan po talaga ang makakatulong po sa inyo. Bibigyan niya po kayo ng tamang amount ng tubig na dapat nyong inumin at kailangan po mag-follow up po tayo sa kanila. Sundin po natin ang pag-inom ng gamot. Wag na wag po nating imimiss ang gamot dahil kapag po na-miss mo ang gamot,
isang araw lang po o 2 araw, pwede pong maraming mangyari po sa inyo. Maaari kayong magkaroon ng stroke or maaari kayong po pwedeng hypertension, it can lead to stroke, hanggang sa mahirapan ng inyong heart, hanggang sa mag-heart failure po kayo. So, ang dami pong mga po pwedeng mangyari. Never miss your medication. Follow up lang po tayo sa doktor para mas maalagaan po tayo ng husto. Yun lamang po. Magandang buhay. Ako po si Ate Nix na handang maghatid ng impormasyon para po sa ating lahat. Please don't forget to like, share, and don't forget to follow for more videos.